At good afternoon. So yan, buenas dias. Ayan at mayong hapon ano. So aniya na punta mag-share sa inyo og mga idea about sa mga amplifier no. So eto at welcome back sa ating munting channel mga idol, mga lods, mga master tech, mga newbie tech. So meron akong i-share sa inyo idea. Meron tayong tanggap na Yamaha. Ayan oh. Yamaha Natural Sound Stereo Amplifier. Ang model ay EX700D. So mukhang bago pa no. So ayan, wala daw itong ano, ang problem to, walang audio output. At ito dinala nga sa atin. So ganda ng ano, ganda nung kulay. Vintage na vintage talaga. So ayan, may ano pa pala, may price pa oh. Galing pang Japan to. So Eco Reuse Factory. So siguro ano to, yung mga ano doon sa Japan, mga kumbaga yung mga kunyari tayo residente tayo doon, meron tayong mga amplifier kumbaga yung pinag ano na pull out na and then napalit ng ibang amplifier. So yung mga may mga ano naman doon, may mga tagiligpit. So ayan, kumbaga junk shop nila doon, pero yung junk shop nila doon social. Gumagana yung mga binebenta doon. So ayan, kaya ito napunta sa atin. So nung una parang nagamit naman ata ni customer, so di ko alam kung baka malaki yung watts ng speaker na ginamit niya, kaya nag no audio output. So yun, power natin, may power naman siya. So 110 to no, 110. So ito yung sisilipin natin kung bakit walang audio. So tingnan natin kung magkiklik yung relay. So yun, nangangamoy sunog. Parang amoy sunog sa loob ah. So walang nag-click. Na relay. So ito, bago ko sa inyo ipasilip yung laman nito. At baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, inaanyayahan kita na pasubscribe na sa ating munting channel ano. So ayan. At pag-hit ng notification bell at ilagay sa all. So yan mga kaigsunaw ng Bisaya. So kung nasalaag mo diri sa atong channel ano, so ay kalimot sa pag-click diya sa ano, subscribe button ug ibutang sa tanan or sa all, sana all. So yung continue tayo, open natin, check natin kung anong nangyari dito. So mga lods, at na-open na natin. Ganda talaga ng mga Japan na amplifier mga lods ano. So yung bigat niya, literal na bigat. Ayan oh, purong tanso tong transformer niya. So ayan, may nakita tayong capacitor, baka ito lang yung dahilan. So nag-bloat oh, so nag-leak na yung mga ano niya, liquid ng capacitor. So baka yan lang yung sani, kaya ayaw mag-click ng relay. May relay ba to? Ito yung tanong natin kung may relay. Silipin nga natin sa likod kung may relay. Parang walang relay. Parang wala siyang relay mga lods ano. Wala nga relay to. Direkta pala ito. Kaya wala tayong marinig na nag-click. Amoy wiwi ng pusa. So ayan. Apat lang na transistor. 1 pair per channel. Pero yung malaki. So ayan, di naman kailangan talaga magparami ng ano. Kung nakikita nyo sa ating may na-upgrade na 3auto mga lods, di naman talaga kailangan na magparami ng transistor. Kung mababa lang naman yung supply, so goods na yung ano, goods na yung dalawa, at least malaki. So ang gamit nila na no ay yung negative transistor ay A1301, and then yung sa positive transistor ay C3280. So maganda din yan. Same lang yan sila ng specs ng ano 5200. So wala nga lang bentang mga ganyan sa ano, sa mga ano no, sa Shopee, sa online. So meron man, mahal talaga yan. Meron ako nakita nga used na nasa ano, nasa 300 plus ang ano pares na ganitong transistor. So ayan, may ano talaga Toshiba. Green at saka ano, green at saka black. Ito malaki yung ano niya, capacitor. So L na no, L na. Ayan, 12,000 UF by ilang ano to? Hindi makita. By 71 volt, ayan o. By 71 volt siya. So, ang lakas talaga ng ilaw natin. Lakasan natin kaunti itong ano natin. Parang sa sapawan eh.
71 volt yung ating capacitor, dalawa in series ano. So it means mataas ang ano nito, transformer. May sulat naman oh. 100 volt 219. So meron tong ibang ano, meron tong ibang option. Okay, meron ata siyang pang 220 no. To baka yung sa gitna or i-series yung ano, kayong sa gitna yung ano 220 219 meron naman siya eh. Yan 219 BA or 219 watts, baka yun yung mini-min nya. Tignan natin sa likod. Ingat lang kasi walang cover yung mga ano ng easy. Ito pala sa likod oh. 200 watts ang switch. So hindi ito duman ng switch. So ito yung ano nya, Yamaha Corporation 100 volt 170 watts 50 to 60 Hz. So 170 watts lang talaga siya. So tama lang din. So palitan natin yan ngayon, baka yan lang yung capacitor yung sanhi no. So ganda talaga ng laman, kahit ganito lang okay na tayo, goods na tayo. Pero meron akong Yamaha mga lods, binigyan tayo ng ating customer yung kulay gold na ganito, binigyan tayo ng isa. So sa atin na daw. So andun lang sa ilalim pa ng ano bodega, sa ilalim pa ng ating bodega, nakatago pa sa baba ng ano, sinecure natin. Puro Yamaha yun, at saka ano, iba din to may-ari nito. Tsaka tatlo to, meron pa tong kasama dalawa, kung ano-ano pa yung amplifier na yun. So basta makikita nyo lang, basta nakasubaybay lang kayo sa channel natin, no problem. So ito, try natin palitan yan. So baka yan lang yung sani, kaya ayaw tumunog. So, ayan, wala tayong 35 volts na 220 no. So meron tayo 220 na 63, so pwede lang to. At least hindi na to mag-bloat. Kasi nga mataas na to, 63 volt. Meron tayo 220, 25 volts. Marami tayong 25 volts. Yung sa relay ng ating Sakura 737 ano, na DIY. So sulan natin. So sana ito lang yung problem. Hindi na tayo pahirapan. Makoy, nagmakoy na naman. So resolve natin. Di ko natanggalin kasi nga maraming nakakabit na wire. At nakahinang kasi siya. So ayan, dikit na. Ano man Mac? Huwag maingay Mac, mag-vlog si Daddy Mac. Ano man? So ayan. So ayan. Testing natin. So ayan, balik natin yung mga screw. Ganda ng mga screw, hindi kakalawangin. Gaya ng mga China na amplifier no. Yung screw, kahit screw na lang sana, kalawangin pa. Tapos yung iba lalagyan pa ng adhesive, mas lalong mas lalong kakalawangin. Ano man, ano pa kulang Mac? Makinangunguhan naman ang gamit natin no. Hoy, huwag mo kagatin yung battery ha. Yan din ata susunod sa yapak natin. Kulit eh, suway talaga. Yung mga laruan niya, battery. Tapos yun, nangunga ng mga screw dito sa ano ko, sa toolbox. Doon mag-ayos din siya. Tapos meron pa siya yung mga tinapchap ko na mga kumpunan. Doon tinago niya yung mga ano. Tinago niya yung mga ewan ko anong gagawin niya doon sa ano, sa pinaka tip deck ng cartridge. So may nag-chat sa atin. Then, post ko lang yung video, lagyan ko muna ng sticker to. Linisan din muna pala natin, nakakaya naman.
So ito, nalinisan ko na. Pati nalagyan ko na yung thinner, malinis na yung board. So ito panlinis natin, oh, para maano talaga, matanggal talaga yan, kasi pag yung malaki na gagamitin ito, manipis lang siya eh. So nakakaganyan sa mga piyesa. Tanggal talaga yung malikabok. So yun mga lods, parang may napansin ako na resistor, parang sunog. Ayan, oh. Sunog ata itong isang channel. Ayan, oh. Sunog ata isang channel nito. Kasi yung sa kabila okay naman itong driver dito. Tignan nyo, normal naman eh, wala namang problema. Ito kasi nag-iba yung kulay, imbis na green naging brown. Ito din, oh, sa side na to. So ito pala yung bias transistor nya, oh, dinikit sa heatsink. So ganyan talaga dapat yung gagawin nyo sa mga amplifier nyo. Yung bias kasi minsan ng mga China amplifier hindi dinidikit. So check natin to isang ano, channel. Ito yung problem kasi natin, oh, nakahinang yung mga wire yan, oh. So wala naman siyang open sa ilalim para ma-access natin yung ano, mga driver transistor. Need talaga siya ano, kumbaga nakapix na yung ano ng Japan paggawa. So ito parang may problem to na channel ito dito. Wala pa naman tayo, replacement lang pa naman yung mga ano natin, mga parts dito sa akin. Yung MGE 340 at saka MGE 350 na lang siguro ilalagay natin to in case kung sira. Yan, tingnan nyo mga lods, walang silicone or yung ano, no, yung thermal paste. So yung parang rubber lang yung ginagamit natin sa ano, yung parang goma. So ganyan lang din yung mga ginagamit ko na ano, hindi na ako gumamit ng Meca sa pag mga DIY ko, no. Kahit matuyo yung ano, minsan nilalagyan ko pa naman din ng ano, heat ano, no. Ganun pa rin naman, para in case, no, kung matuyo yung nilagay natin ay hindi siya basta-basta mag-overheat, kasi nga nakaka-absorb pa rin yung nilagay natin na insulator. So yan, check ko muna to isang channel na to, bakit nangitim yung resistor nya. Malos update tayo. So ayan, natanggal na natin yung mga parts. So itong dalawang to sira, and then ito buhay pa naman. Ito okay pa. Itong C3421 buo pa siya, pero ito isa ay A1358 ay wala na, leak na. And then ito yung mga tinagal natin resistor, mga sunog. And then ito mga driver transistor, pati yung sa bias tinanggal natin, sira din yung dito. So yung mga binunot natin na transistor, resistor, final driver transistor, final driver, and then transistor driver. Ayan yung mga resistor, no, sunog siya. So ito, sana wala na ibang problema. So ito papalitan natin. Tingnan natin kung ano yung meron na available ko dito na Japan din na transistor. Ito palitan na natin ito ng MGE. Sim lang naman sila ng specs, no. Mga loads, at natapos na nating taniman dyan. So medyo pinahirapan tayo sa color coding ng mga Hapon. So, color blind ata sila, so medyo nahirapan ako sa pagko-color coding ng mga resistor. So ang ginawa ko, tester muna bago salpak. So pinagkumputin dito, sunog isang channel, pinagkumpara ko yung reading or value. So kaya yan, medyo nahirapan ng person, ano. So nagawa naman natin. So yung pinang-replace ko dyan, yan, MGE 340 at saka MGE 350. So pati dito pinalitan ko din 0.25 ohms, dalawa, kasi nga ay patay na din. Ayan, dito tayo nahirapan sa itong mga resistor na nasunog, ano, pinahirapan tayo. So dito okay na din, meron na tanim, meron ng bias transistor na C2240. Then dito naman sa ating final output, no,
Ayan, ang pinalit natin ay yung sa A1301, ang pinalit natin ay sorry. Pinalit natin, oops, wait lang. Pinalit natin ay 1302. Makita yung value. Ayan pa, ganyan pala. Ayan o, 1302 sa A1301. So, yan, same lang yan sila, original pa rin, Japan. At dito naman sa sa C3280, ang pinalit natin ay C3281. Yan naman makita yung value ng maayos. Ayun, C3281. Ayan o. Ayan, 1.1 lang yung diferensya. So, ito ngayon. Yan yung mga sunog niya. So sana okay na. So ito, balik na natin. Sasalpak na natin to para makapag-audio test tayo nang malaman natin kung tutunog na to. So dito pinalitan ko na lang lahat para mag-balance siya na 560 ohms, dalawa. Connected yan dito sa kanyang DCO ata to, DCO. So hindi to bias bias trimmer, hindi yan sa DCO ata yan. Kasi malaki yung ohms dito 560 ohms. So, ayan. Testing natin kung gagana yung ginawa natin. Sana wala nang ibang sira. Mga lods, at ayan, isapak na natin. Ibalik na natin. So, ayan na yung gawa natin. So, basta't may alam ka sa mga replacement ng pyesa na pag wala, kung alam mo yung anong value ng substitute, so walang problema. Mabilis lang so hindi ka napahihirapan sa pagre-repair. So yun yung dapat aralin nyo, lalo na sa mga newbie tech. So ito, testing natin, power natin, magkaalaman. So naka series valve tayo para iwas sa burnout. Oops, tanggal ata. Ayun, may power na. So CD tayo, and then tayo natin mag-click yung relay. May relay pala siya dyan nakatago. Ayun, nag-click na yung relay. Ayan, testing natin. Ayan, may humming na siya yung speaker natin. So testing natin kung may audio So YouTube tayo. Sound check. Sana okay lang yung tunog niya. Asa yung mga dito, walang testing natin. So walang audio, need pa ba ito ng jumper? So, naka CD na tayo. Ito pala yung switch ng speaker Saan yung dito? May humming yung natin May jumper pa ba to? Silipin nga natin. Input. Puno. Parang walang audio. May audio naman na tayo. Walang audio siya mga lods. Ito pag-edit na ito. Output naman pala to. So naka-in tayo sa dito sa CD. Pero may humming na yung speaker natin. Meron. Ayan, may tunog siya. Baka need ng jumper to. Paano ba to? Naghahaming, lakas ang haming. Kakulang ng to.
So actual test talaga to. Subsonic. May audio siya pero mahina talaga. Baka may mga jumper pa to, no? Try natin sa ibang input. Dito natin lagay sa tuner. Dami kasing input. Tuner. Wala siya. Ano to? Lakas ng humming. Baka may mga loose contact to. But at least may tunog na yung speaker natin. Yun na lang, yung audio na lang yung kulang. So, kaya dito yung mga jumper dumper nito. Oh, may humming, no? Dalawang speaker, left and right. Ang audio. Ito, hanapin ko, napos ko lang yung video natin. Hanapin ko bakit may humming to. Dito pala may problema sa front. So madumi pala yung mga kaya pala basag yung tunog. Yung mga nilinisan natin, ito lahat ng mga niya nilinisan natin. So ito ngayon goods na siya. Yan malinaw na yung tunog niya. Grabe yung bass, lakas. Kahit nakaano na yung bass. Buong buo talaga yung tunog niya. Ganda ng tunog mga lods. Buong buo yung bass. Ayan pakinggan niyo. Naka pa nga siya, naka flat pa nga tong niya, loudness at saka itong niya, itong subsonic niya, filter. Ayan pag ipindot natin yan. Lakas. Ano pag nalat mo? So ayan, nagreklamo na yung natin, commander natin. Pag pinipindot tong subsonic may humming siya. Pero pag wala, siya. Kumbaga filter. Ayan, may nakasulat naman siya niya subsonic filter. So nakuha lang sa linis yung kaya pala basag. Kumbaga naglo-lose contact yung audio natin. Resulta doon sa ating main amp. So basag yung tunog niya. So ito ngayon, goods na. Dito paglakasan natin tong bass naka-bypass pala tayo ngayon. Copyright pala yung natin. Di ko na sayang yung natin. Palit tayo. Hindi kaya ng brand X, ang Ariel, kaya! Imposibleng mancha, pagtanggal yan ng 10X Power Cream. Hindi talaga mahabang pasensya pag mga ganito vintage na amplifier mga lods. Hindi talaga mahabang pasensya. Wala tong audio mga IC no? Yung mga 4558 wala, hindi gumamit. Dito na direkta yung Yan na yung mga gamit nila sa pag-process ng audio. Audio nagpi-filter no. So wala naman iba dito sa likod. Ito input lang naman to. Wala naman piyesa diyan. Ito dito sa naman to, yung sa optical na board. So wala siyang Huwag yan. Copyright. Ito lilinisan din natin to ngayon. Medyo may din to, nag-husky din. Siguro matagal na talaga tong
So yan, continue lang tayo. Yan na natin, balik na natin. Meron lang tayong isisingit kasi hindi pa rin ako kontento sa niya, sa tunog niya. Kaya although malinaw naman siya pero parang may sumisingit na parang husky yung tunog. So itong si 4570HA, so mga old type na IC no. So pinalitan natin ng NE5532, pinagbabawal na technique to. So ayan NE5534, 34 pala, sorry. So ayan, winiring ko na lang yung niya sa likod kasi ito old type na yung unang style na mga IC, straight lang siya. So ito pinalitan natin ng NE5534, pinagbabawal na technique. Kung wala ka nang mahanap na pyesa. So ito at tumutunog na ito. Power natin. Tinanggal pala natin, sorry, yung audio. Ito. Ayan So wala nang kakasayad-sayad, malinaw na yung tunog niya. EQ pala to, EQ amp. Goods na. So continue lang tayo bukas ng para sa audio test, final audio test natin. So ayan, morning. So ito, final sound check na tayo at ang matapos na natin to, nang masunod na natin yung isang amplifier na upgrade. So pasingit kasi to. So ayan, kaya inauna ko muna. So ayan, pasensya na yung nakapila kasi yung ibang nagpapa-upgrade. Pasensya nyo na yung mga amplifier nyo. So nakapila kasi yung natin, kaya sunod-sunod lang. Ito kasi nauna na to bago dumating yon, kaya ito siningit ko lang kasi mabilis lang naman to. Kaysa upgrade medyo matatagalan tayo, no? So at nagtawag kasi yung may-ari nito, pulis, baka makulong tayo. Pulis kasi may-ari nito. So ayan, power on natin. So ayun, nag-click na yung relay. So sound check tayo, YouTube lang. Ganda ng tunog mga lods. John Lunta and DJ7 Remix. So huwag kalimutan i-like ating video mga lods, kung ito yung nagustuhan at nakapagbigay ng idea. So ayun lang, para-paraan lang talaga sa pag-repair kasi lalo na pag mga old model na yung mga amplifier na hirap na sa parts, dapat alam mo yung mga substitute or replacement na parts. So yun yung gusto ko pa shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video, At i-voice out natin yan gamit ang ating AI. Max Gerdev and DJ7 Remix.
and DJ7 Remix. Shout out me the Davies man. Shout out Marcelino Hogson Hog. Shout out Madeline Saren. Shout out Jordan Akala ko Belina. to mic to, earphone pala, phones pala. Shout out Ruben Miguel. So ito lang yung ano, gamit ka talaga ng ano nito pag gamitin mo siya pang video, okay? Shout So, out gamit ka John talaga ng Peter mixer. Piaquinto. So ayan, hanggang dito lang siguro yung video natin, din na tayo masyado pabain. At dan naman na yung repair natin. At next content na naman, next next vlog na naman natin, next repair. At ayan, thank you mga lods, sa walang suporta sa ating munting channel. So ayan, parami tayo ng parami. At thank you talaga sa pagtitiwala sa ating munting channel. Hindi naman tutorial, share idea lang. Sa gusto lang po sa ating mga content, so ano yan, huwag kalimutan mag-subscribe, no? So kung napadaan ka lang, ay baka naman paiwan ng isang bakas. Ito yung palaisdaan natin na maliit. So ayan, adios mga balos mga lods. At magandang buhay sa ating lahat. At sa inyo din dyan. At magandang morning. So ayan, thank you. At bye bye. Thanks for watching mga lods.